Ayan po mga kapitid, sa magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Nako, sasampahan daw ng treason, mga kapitid, ni Senator Rodante Marcoleta po, Ito hong si dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio po, Dahil daw sa kanyang desisyon po, mga kapitid, nung siya po ay maestrado pa po, sa Korte Suprema patungkol ho sa pagbigay ng gobyerno po ng Pilipinas, ng ating portion po ng exclusive economic zone. Okay, mga kabida, At ito po ay malinaw na isa kong pag-trader po sa bansa natin, mga kabida, po. Eto, babasahin ko lang po ito hong article ng Agbalita ngayon. I will charge you with treason, Senator Marcoleta kay former Justice Carpio. Nagbabala si Senator Rodante Marcoleta na maaari niyang kasuhan ng treason si dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio kaugnay ng naging papel nito sa desisyong Magallona versus Ermita. Sa isang panayam sa programang Saganang Mamamayan ng Net25 noong Pebrero 13, iginiit ni Marcoleta na ang naging desisyon ni Carpio noon ay pumabor umano sa argumento ng gobyerno na limitahan lamang ang saklaw ng teritoryo ng Pilipinas sa halip na igiit na mas malawak na karapatan sa karagatan. Ayon kay Marcoleta. Ito po yung argumento po ni Marcoleta, mga kabida. Doon sa ginawa mong pagdidesisyon sa Magallona versus Ermita, pumayag ka sa argumento ng gobyerno na palitan ang ating teritoryo o territorial sea. Lumaki nga ang ECC pero ipinamigay mo ang halos 242 square nautical miles. Okay? Dagdag pa niya, ito raw ang pinakamabigat na ebidensya na maaring ituring na pagtataksil sa bayan. I will charge him with treason. Pinanggit din ng senador na handa umano niyang ilantad ang lahat ng detalye kaugnay sa isyu at papapanagutin si Carpio sa publiko at sa batas. Huwag kang mag-alala, Justice Carpio. Meron ka pang isang araw. Tatalakayin natin kung paano mo ipamigay ang teritoryo ng Pilipinas. Ayun, yun pala yung problema, namigay daw ng teritoryo itong si Carpio, mga kabida, sa pamamagitan po ng kanyang desisyon na kanyang isinulat po nung siya po ay justice mo po, ng Korte Suprema, mga kabida. So, susundin talaga yan, ng gobyerno, mga kabida. Kasi desisyon po yan ng Korte Suprema, eh. So, kung ganun, hindi naman po pwedeng manalo yung desisyon po sa pamagitan po ng majority vote ng mga maestrado, mga kabida. Di dapat hindi lang po si Carpio po ang kasuhan po ng treason, kundi yung lahat ng mga maestrado po na pumabor po doon, bumoto po doon o sumang-ayon po doon sa desisyon po ni Carpio, mga kabida, Kung talagang sa paniniwala po ni Marcoleta, mga kabida, na ito hong mga maestrado ng Korte Suprema committed the act of treason, ito hong ganyan pagbunyi. Dapat i-charge lahat yan. Hindi lang po si Carpio, mga kabida. Kasi hindi po mananalo yung desisyon ni Carpio kung si Carpio lang. Kasi sa Korte Suprema po, mga kabida, majority. Kung sino po yung majority dyan, yung desisyon, mananaig talaga, mga kabida, po. Dito sa Magallona versus Ermita, okay, desisyon po yan ng Korte Suprema, dahil majority of the members of the Supreme Court pumabor po doon. Okay? Mga kabida, po, na ang nagsulat, nag-pen po, mga kabida, ito kung si Justice Carpio. So, para sa akin, hindi lang po si Carpio ang dapat pananagutin po dito, kundi yung mga justices na, yung mga justices na pumabor po
doon ho sa desisyon po ni Carpio, mga kabida, no? Diba? Kasi mantakin nyo, ang bigat po dito ho sa accusation po ni Marcoleta po, ano? Kasi mantakin nyo, ang laki pala ng ipinamigay po ng gobyerno, mga kabida, ano? Sa pamamagitan po ng desisyon ng Korte Suprema, ano po, mga kabida. 200 plus square nautical miles, ano? Ang ipinamigay, mga kabida. 242 square nautical miles. Ang laki po. See? Oh. Ebidensya na raw ito, mga kabida. Okay? Para may tuturing bilang pagtataksil sa bayan o treason. See? Ay, nako. Tapos kung pakinggan natin ito kung si Carpio, parang patriotic po yung dating, ano, mga kabida, ano po. Okay? Siya yung isa sa mga advocates po, ano, sa soberanya po natin dyan po sa West Philippine Sea. Tapos namigay pala ng teritoryo, ano, ayon po kay Marcoleta, ano po, mga kabida. Okay? Kaya nga hindi ko maintindihan ito hong pagkikipaglaban po ni Carpio, ano, sa karapatan po natin dyan po sa West Philippine Sea, ano, mga kabida. Kahit 1 inch lang po ng teritoryo po natin, ipinaglaban po yan, ano, ni Carpio, mga kabida. Pero dito sa sinabi po ni Marcoleta po, ano, na ipinamigay doon niya sa kanyang desisyon, okay, ito hong 242 square nautical miles, and laki po nun, mga kabida, ano, compare doon ho sa 1 inch na kanyang ipinaglaban po. Kaya nga, galit na galit nga ito hong si Carpio po, ano, mga kabida, sa ginawa po ng Chinese, Coast Guards, no? Na kanila hong binubuli itong mga Philippine Coast Guards po natin, mga mangingisda po natin, ano, mga kabida. Tapos, yun, namigay lang pala ng exclusive economic zone, alright, ECZ. So, ito, wala pa pong sagot dito, ano? Ito kung si Carpio po, mga kabida, ano po. Anyway, abangan po natin yan kasi meron po silang nakatakdang debate po ni Marcoleta, ano? Mga kabida, kung tatalakayin ba nila ito. I'm sure tatalakayin talaga nila ito, ano? Itatanong yan, mga kabida, ni Marcoleta kay Carpio kung bakit nagkaganon. Kung bakit yun yung naging desisyon po ng SC. Kung bakit yun yung kanyang desisyon. Okay? Na ibigay ito kong 242 square nautical miles po, no, mga kabida. Bitawan po yan. Okay? Sabi po ni Marcoleta, mga kabida. Okay? Abangan po natin yan kasi hindi naman po natin alam kung kailan po yung debate po nila, no? Basta ang importante doon, tinanggap daw ni Carpio yung hamon po ni Marcoleta na magde-debate po sila patungkol ho sa West Philippine Sea. No holds barred. Okay? Mga kabida, no? So, walang limitasyon daw ito. Yung kanilang debate. Okay? So, para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw po dito, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button. Click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.